Nabalot ng pagdadalamhati ang mundo ng pandaigdigang boxing matapos kumpirmahin ang tragikong pagpaslang sa dating 2 Division World Champion na si Julani Tete, ang 38 anyos na Timog Afrikanong boksingero na kilala sa Pilipinas bilang isa sa pinakamatinding na kalaban at winasak ni John Nariel Casimero ay binawian ng buhay matapos ambusin at pagbabarilin sa labas ng kanyang tahanan sa Eastern Cape. Ayon sa opisyal na ulat mula sa Eastern Cape Police spokesperson na si Brigadier Nobunto Gantana, naganap ang insidente noong gabi ng Biyernes sa bandang alas 6:30 ng gabi. Lulan si Tete ng kanyang sasakyan kasama ang 27 anyos na babaeng pasahero at naghintay lamang na bumukas ang gate ng kanyang bakuran nang biglang lumapit ang dalawa na hindi kilalang armadong lalaki. Agad na pinutukan ng mga sospek ang sasakyan ni Tete sa kabila ng pagsubok ng dating kampiyon na ipasok ang kanyang kotse sa loob ng bakuran upang makaiwas sa pag-ulan ng bala. Nagtamo ito ng mga pamatay na sugat at iniklarang patay na sa mismong pinangyarihan ng krimen. Ang kanyang kasamang babae naman ay nagtamo ng maraming sugat mula sa mga bala at agad na isinugod ito sa pinakamalapit na ospital kung saan ito ay kasalukuyang ginagamot. Sa kasalukuyan mga kwento, patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga otoridad at wala pang malinaw na motibo sa likod ng brutal na pagpaslang. Mabilis na tumakas sa mga sospek at patuloy pa rin na pinaghahanap ng mga pulisya. Matatanda natin mga kwento na noong 2019, dumana siya na nakakapanghilakbot na knockout defeat sa kamay ni Casimero na kung saan naagaw ng Pilipino ang kanyang WBO bantamweight belt. Matapos ang kanyang panalo laban kay Jason Cunningham noong 2022, naharap sa kontrobersiya si Tete nang magpositibo ito ng steroid. Kaya naman, nagresulta sa 4 na taon na ban mula sa UK Anti-Doping Agency. Nakatakda na sana siyang magbalik sa professional na ring ngayong taon matapos ang kanyang suspensyon. Ngunit ang pangarap na muling makatungtong sa ibabaw ng entablado ay tuluyan ng nabuwag dahil sa trahedyang ito. Samantala, 7 araw na lamang hinihintay ng mga tagahangan ng boxing sa buong mundo bago muling yumanig ang ring sa pagbabalik ng isa sa pinakamatinding pambato ng Pilipinas. Handa na muli ang naisang Marlon the Nightmare Tapales na magasik ng lagim at ipakita ang tunay na bagsik ng atletang Pilipino sa darating na August 29, 2026. Gaganapin ang matinding laban sa Mercure Ballarat Hotel sa Victoria, Australia. Ito ang magiging opisyal na pagtatanghal ng muling pagbangon ng dating kampiyon matapos ang kanyang makasaysayang paglaban kina Uya Inoue. Bitbit ang mas matinding gutom at peligro sa kanyang mga kamao. Opisyal na aakyat si Tapales sa bagong weight division, ang featherweight class. Linyada ang hakbang na ito sa kanyang pangarap na masungkit ang titulo bilang isang 3 Division World Champion. Hindi nabagwang si Tapales sa mga kwento sa rurok ng tagumpay. Dati na niyang hinawakan ng mga sumusunod na prestiyosong titulo, former WBO Bantamweight World Champion at former IBF at WBA Super Bantamweight Unified Champion. Sa kanyang pag-akyat sa featherweight division, walang ibang pakay sa Tapales kundi ang total domination. Target niyang pabagsakin ang sinumang haharang sa kanya upang muling maibandera ang bandila ng Pilipinas sa tuktok ng boxing world. Mga kwento, walang atrasan ng labanang ito at nasang magdadala ng matinding takot sa kanyang kalaban na taga-Thailand. Magpagapang o kagapang, abangan ang matinding pagbabalik ng The Nightmare ng Pilipinas yung darating na August 29 na yan. Kaya naman, good luck sa ating kababayan. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.